Bakit nga ba Sniper 155? Reason is maganda talaga siya. Porma talaga yung hinahanap ko. So wala na akong pakialam. I'm not really very demanding when it comes to power. 150cc, I know what to expect. Di ko naman ikakarera to. I don't expect much power sa 150cc, pero malakas naman talaga si Sniper. Para sa akin, nalalakasan ako sa kanya. So yung mga plano ko dito is more on aesthetics muna. Hindi ko to kakargahan muna. Siguro eventually kakargahan ko na siya, pero hindi pa ngayon. So wala akong ikakarga sa makina niya. I'm very happy with the performance. Malakas naman talaga yung Sniper. Lalo pa para sa akin, chill ride lang naman ako. Gusto ko munang masulit yung mga pyesa niya. Ano ba mga plano ko dito at ano bang mga nadagdag ko? Yung mga accessories na dinagdag ko dito is unang-una itong phone mount. Siyempre, napakahalaga ng phone mount. And meron tayong inadin na step grill. Yan. Ang gusto ko sa step grill na to is yung bagong version is plug and play na lang. So yung lumang version kasi kailangan pambaklasin yung fairings para makabit mo yung step grill. Pero ito plug and play na. So maganda naman yung ginawa nila dito. Tatlong kulay ang meron to. Meron siyang chrome, meron siyang black at saka itong parang may pagka rainbow color niya or chameleon color niya. So ito yung napili ko kasi blue naman yung motor natin. So bumagay na rin siya. So yan, dagdag aesthetic rin. Meron pa tayong dinagdag pala, yan, tampaludo. Unfortunately, yung tampaludo or mudguard extension na binili ko is Waepec. Maputik pa rin dito, tumatalsik pa rin. So siguro tatanggalin ko na lang siya at yung magkakabit tayo ng universal na mudguard nung dito ay kakabit. Yung pwede mong ma-adjust. So yun na lang siguro. At yung huling nadagdag ko is itong K3 bracket. Ayoko sanang lagyan ng top box yung Sniper kasi para sa akin parang umiiba yung forma niya pag nalagyan ng top box. Para sa akin di bagay sa kanya yung may malaking top box. Pero kailangan ko ng top box kasi mahilig kami sa long ride. Syempre kapag travel, diba, kailangan magdala ng mga damit, mga gamit, gadgets, laptops, ganon. Yun yung lifestyle ko. Kawawa naman yung OBR ko kung magba-backpack siya. Dito sa harap, kung lalagyan mo ng backpack, very limited naman. Kasi kung lalagyan ko mo ng malaking backpack, baka maging hindrance siya sa pagliko-liko. So mahirapan ka namang magmaneho, delikado yun. So siguro mga tank bag lang pwede, or maliit na bag. Ayoko man siyang dagdagan ng top box or lagyan ng top box, pero kailangan ko. Pero meron na akong mga naisipang mga top box na hindi makakasira sa forma niya. Pwede namang tanggalin yung top box kapag hindi mo kailangan, pero may forma pa rin akong gustong ma-preserve. Siya nga pala, yung top box na idadagdag ko dito is na-order ko na. So yung naisip ko, gusto ko yung top box na hindi mag-overpower sa forma niya. Maliit lang. Ang purpose lang ng top box na yun is for some few important things na ayaw kong mabasa, like documents, or lagyan natin ng konting tools, ganon. Tapos yung top box na yun pwede kong paglagyan ng maliit na backpack. At saka dito meron din akong tank bag na kasya naman yung mga damit at ibang gamit, good for 2 days. Yun lang muna yung gusto kong idagdag. At saka ano pala, di ko na palalakasin yung busina, yung ano na lang, mini driving light. Yun na talaga yung kulang. Mahirap talaga pag stock na ilaw. Mas maganda talaga kung may mini driving light. Kahit hindi yung sobrang kalakasan, yung decent na mini driving light lang. Ayoko rin yung malaking mini driving light. Gusto ko yung tago
Ano pa? Sa aesthetics, siguro belly pan at saka winglet. Pros and cons ng Sniper 155. Start with the pros. Gusto ko dito yung forma niya. Maganda yung forma. It has a very good power. Magaan, maliksi, yun. Na-appreciate ko yung gaan niya kasi ako I came from an ADV 150 na medyo may mga accessories, so medyo mabigat siya. Mabigat talaga, ADV 150 by default, but when I transferred to the Sniper 155, sobrang laki ng difference when it comes to weight and handling. Sobrang gaan ni Sniper para sa akin. Seat height para sa akin, I'm between like 5'5", 5'6", sakto lang. Tsaka another pro is yung ergonomics. Komportable siya para sa akin. Goods naman siya. You have that sporty feeling, pero surprisingly napaka-komportable niya. Yan. Tinesting ko na siya long ride. Goods naman. Very good. So assistant slipper clutch niya malambot, so very good. When it comes to shifting naman, madaling hanapin yung neutral. Yun. Para sa akin yung braking very good din. So ano bang cons na? Yung cons niya, syempre kung may OBR ka, matalsik. Yun lang. Matalsik, tsaka medyo nanibago ako sa suspension niya kasi sanay ako sa ADV na suspension. So nakulangan ako sa suspension niya, to be honest. So kapag medyo malubak yung daan, lalo na kung alam mo yung daan, hinay-hinay lang. Slow down. Sa akin, inaalalayan ko naman siya. Yun. Para din ma-preserve na yung ball race niya, hindi madaling masira. Lalo yung suspension. Siguro upgrade na lang ng suspension kung kinakailangan, pero at the moment, hindi pa. So sa front shock lang naman yun. Sa rear naman, okay lang. Pero kapag medyo aggressive na yung riding mo, medyo sporty na, tsaka hindi naman siya malubak. Yun, yung pa-banking, stable naman siya. Yun yung pros niya sa tuning ng suspension niya. Cons naman, yung napansin ko lang is mainit yung makina. Dito banda. So lumalabas yung init dito papunta sa binti mo. So ramdam mo yung init. Lalong-lalo na kung nakahinto ka. Yun, mararamdaman mo talaga yung init. Nagra-radiate talaga siya. Pero kapag nakapantalon ka naman, tolerable naman siya. Hindi naman siguro cons yung yung pagkainit niya. Siguro normal lang yun. Sanayan lang siguro. Pero yun, something to take note. Pero it's not a deal breaker. Siguro normal lang yun. Nasanay lang talaga ako sa scooter na yung makina is nasa likuran or within the fairings na hindi naman directly yung init nagra-radiate sa binti mo. So yun lang siguro, parang nanibago lang siguro ako doon. Aside that, ito hindi ko masasabing cons talaga niya, pero cons ito ng maraming mga motor. So kahit anong motor siguro, ito na yung cons ng mga maraming motor. Kahit big bike pa yan Alright. So yung cons ng maraming mga motor ngayon is yung headlight. Guys, kung nakatira kayo sa dito, kagaya ng lugar na to, tingnan nyo. Maganda rito, pero kapag gabi, sobrang dilim. Yun lang. So wala akong ibang cons dito. Charging port sa standard version, okay lang kahit walang charging port. It would have been nice to have charging port kasi tinan nyo yung ibang mga scooter nga, yung mga 125, diba? Meron na mga charging port. So sana nilagyan na lang nila ng charging port, no? Muntik ko nang makalimutan, meron pa pala. Tingnan nyo. So yan. Wala kang paglalagyan. Walang U-box. Yan. Gas tank yan. Tsaka dito mga lang siguro, parang lisensya ganon. So wala kang mapaglalagyan ng gamit dito. So yun, compartment, there's no compartment. So kaya kung may dalaman kayo, you have to bring a backpack with you or so magkabit kayo ng top box. Yun lang yung solusyon. But aside that, I'm very very happy with the Sniper 155. Alright, so siguro sa next vlog natin, update natin sa next episode kapag dumating na yung top box at saka yung mga idadagdag ko dito. Dahan-dahan nating mabuo yung ating gustong setup. Alright, so that's it for episode 1. Yun lang muna. Watch out for episode 2.
This is your boy Muhayag. See you on the next video.